Ayan, welcome po sa ating pangalawang video. Ayan, meron pa tayong medyo ubo-ubo. Ayan. So, sa pangalawang video ko yun, isi-share ko yung yung Colossians 3:23. Ayan. Sabi niya doon, whatever you do, do it for your glory, do it for the glory of God. Sabi niya, yung sa in related to dun sa aming construction business na parang kahit wala yung mga kliyente mo or walang nakakakita sa'yo, hindi nila nakikita kung ano yung ginagawa mo pa din siya kasi gusto mo yun, ginagawa mo yun dahil hindi para dun sa client mo, kundi yun ang nararapat at yun yung will ni Lord, yun yung gusto niya. Yung quality na trabaho, yung hindi ka nandaya ng materyales, ganon. So, lahat ng ginagawa natin, kahit ano pa man yan, that lagi natin iisipin yung mag-glorify natin si Lord sa buhay natin. Ano man yung ginagawa natin, trabaho natin, di ba? Yung mga contracts natin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, that pag ginagawa natin, yung mag-glorify dapat lagi si Lord, di ba? Lagi kong sinasabi, hindi naman kami perfect or hindi ako perfect na tao. But I always encourage everyone na hindi man araw-araw pero pilitin natin na yung ginagawa natin para mag-glorify natin si Lord. Yun yung goal naman natin dito sa ibabaw ng mundo, di ba? Na parang kailangan yung i-please natin si Lord, yung i-please natin si God sa buhay natin. Hindi natin kailangan i-please kung sinong tao para sumikat ka or para maging trending ka, ganun. So, ako, kaya lagi namin ini-encourage din yung aming mga followers sa Facebook, dito din sa YouTube, na laging gawin natin yung tama. Kasi lahat ng bagay, pag ginawa mo yung tama, hindi ka nakakalamang sa kapwa mo, hindi ka nakasakit sa kapwa mo, makikita mo na everything na ginagawa mo, magpo-flow siya sa tama din, and maa-amaze ka dun sa sa gagawin ni Lord sa buhay mo, sa personal mong buhay, sa mga anak mo, sa mga relatives mo, sa mga friends mo. So, lagi kong sinasabi or lagi ko din sinishare dun sa mga tauhan namin na kahit kami wala, nandyan kami or wala kami, yung ginagawa nyo dapat yung honest, hindi yung yung makakalamang kayo sa kapwa, kasi ano man yung itanim nyo, aanihin nyo yan pagdating ng araw, pagdating ng panahon, di ba? Kasi wala namang naitatago dun sa sa mata ni Lord. Sinasabi mo wala namang nakakakitang tao, pero the end of the day, pag nagsulit ka kay Lord, 'di ba? Ano yung sasabihin mo, 'di ba, na nandaya ka ng oras, nandaya ka ng kapwa mo, nandaya ka ng kasamahan mo, ganun. So mas maganda yung buhay na kahit ganun lang yung trabaho natin, kahit minimum wage lang tayo, gawin mo yung dapat, na hindi ka nakakalamang, laging fair, laging patas. Ganon talaga. Sabi nga, gumawa ka pa din ng mabuti at gawan mo pa din ng kabutihan yung kapwa mo. Kahit hindi maganda yung ginagawa nila sa'yo, okay lang yun. Pray for them. Diba? Lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, may nakakakita sa atin, di ba? At alam niya yung katotohanan. Kahit na gumawa tayo ng mga kwento, ng mga fabricated story na hindi naman talaga yun yung mga totoong kwento, di ba? At saka dinidiscourage ko din yung iba na yung, di ba, yung parang lagi natin pinagchichismisan yung kapwa natin kasi hindi din siya tama at hindi din siya okay dun sa buhay ng pagpapamilya nyo. Alam nyo ba, ako noon ganyan din ako, yung wala din akong ibang inaatupag kundi, di ba, kasi nag-opisina ako dati before, so parang
meron kaming pinagchichismisan na si ganito, si ganyan, ganyan. Oo nga, si ganito at si ganito, ganyan. Yung mga ganon. So, hindi pala siya okay. Hindi pala siya tama na yung kapwa mo, lalaitin mo or pagchichismisan mo kasi nasa ganon siyang sitwasyon. Dapat, yung kapwa natin, pag nasa ganon ng sitwasyon, tulungan natin siyang bumangon. Tulungan natin siyang kahit na hindi tayo tumulong sa pagbangon nila, tumulong na lang tayo dun sa pamamagitan na wag na lang natin silang i-down o wag na lang natin silang laitin kasi nasa ganong sitwasyon na sila, diba? So, at the end of the day, ikaw din ang magbe-benefits no? At the end of the day, nakikita ni Lord kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo. So, mas masarap sa pakiramdam na yung hindi ka nakakaapak ng kapwa, hindi ka nang chichismis ng kapwa, hindi ka na nanlalait, di ba? Mas magaan at mas masaya sa buhay, di ba? Pwede naman tayong mabuhay na ipag-pray natin. Kunwari, naiinggit ka or meron kang hatred yan sa puso mo, merong hindi makawala na galit, di ba? Ipag-pray mo yan kay Lord and surrender to Him na alisin yung galit or alisin yung inggit kasi hindi siya tama or hindi siya karapat-dapat, diba? So, ipag-pray mo, Lord, sana linisin mo yung puso ko, itama mo. Yung kalooban mo, yung mangyari sa aking buhay, ganun. Kasi, sabi ko nga, siguro kaya maraming nahihirapan o maraming nag-i-struggle kasi malayo sila kay Lord, malayo yung puso o yung buhay mo sa Diyos. Pero pag gising mo pa lang sa umaga, siya na, 'di ba? Nagpe-pray na tayo, nagde-devotion ka na. Inilalagay mo na sa buhay mo at kiniklaim mo na lahat ng blessing at pagpapala. 'Di ba? Mayaman yung Diyos natin. Bakit hindi mo i-claim lagi na ikaw mayaman din, 'di ba? Kasi siya yung daddy natin, siya yung lahat sa atin, di ba? Na above all, siya lahat ang nakakaalam. Napakayaman ng Diyos natin. So, ibig sabihin, humingi ka lang sa Kanya. Sabi niya, di ba, dun sa verses sa Matthew, sabi niya, whatever things desire in prayer, di ba? Kung ano man daw yung dinidesire mo, ano man binanggit mo sa panalangin mo na iniling mo sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya yan sa'yo. Diba? So, magtiwala ka lang. Siguro maraming, minsan dito, siguro sa mga nanonood, sa mga subscriber ko at followers, may mga pinagdadaanan kayo na na hindi maganda or dumadaan kayo sa trials. Alam mo, dadaan lang din yan. Huwag nyo lang tambayan. Kasi, pag tinambayan mo yan, magi-stagnant ka dyan. So, pag dinaanan mo lang yan, at makikidaan lang sa'yo, at sinurrender mo yan sa Lord, alam mo yung buhay mo, magiging magaan lang yung flow ng buhay mo. Hindi stagnant, di ba? Hindi permanente. Wala naman permanente. Di ba? Maaring nasa baba ka ngayon, yung pinagpipray mo, hindi pa binibigay, ibibigay din yan. Magtiwala ka lang. Kasi lahat ng bagay, sabi ko nga, inaayos naman ni Lord lahat yan. Minsan isang araw magugulat ka, buti na lang naghintay ako, Lord. Buti na lang hindi ko ginawa yung gusto ko, o buti na lang hindi kita inunahan dun sa plano mo para sa akin. Basta sabi ko, lagi kong ini-encourage, isurrender nyo lang po lahat kay Lord. Yung lahat ng burden nyo. Diba? Lord, ganito lang yan. Kasimple, Lord, kung ako lang po yung magdadala nito, hindi ko kaya. Pero pag sinamahan mo ko at tinulungan mo ko ng bigat na pinapasan ko, alam ko po kayang-kaya ng pamilya ko dahil sasamahan mo kami. Ganun. Faith lang palagi. Faith lang, laban lang. Makikita mo, isang araw, yung pinapangarap mo sa pamilya mo, nandyan na. Diba? Parang magugulat ka. Dati, pinagpipray ko lang to. Ngayon, diba? Andito na. Diba? Pinagpapasalamat mo na. Diba? Parang piniplex mo lang loob na minamanifest mo. Pero,
piniplex mo na kasi nagpapa-thank you ka na kay Lord dahil binigay niya na sa'yo yung pinlex mo lang at minanifest mo. So ako, lagi kong sinasabi na ang prayers ko palagi sa inyo, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala na galing kay Lord. Magtiwala, mag-pray, huwag makalimot sa Kanya. Mag-share kahit konti. Pag may nangangailangan na kapwa, kahit konti, magbigay tayo. Diba? Hindi naman importante yung malaking malaki. Kunwari, yung kapwa mo nangailangan ng 1,000, meron ka lang pang bigay na 200, ibigay mo. At least you give, diba? Kasi, hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan din nila. So, bukas ulit, mag-share ulit tayo ng ibang verses para pampalakas, di ba? Sabi ko nga, yung mga verses sa Bible, araw-araw, yun yung ating pagkain, yun yung ating lakas. Kasi, lahat ng yan, everything, ano man yung meron tayo, hindi naman yan sa atin. Kapag pinahiram lang to sa atin lahat ni Lord. Yung yaman, yung pera, yung mga bahay, mga ari-arian, mga sasakyan, everything po sa Kanya yan. Hindi po yan sa atin. Pinahiram lang po sa atin yan. Kung ikaw, mayaman ka ngayon, sobra-sobra, you share kahit papaano sa kapwa mo. Kasi hindi naman sa atin yan. Ipinahiram lang sa atin yan ni Lord dito sa ibabaw ng mundo. So, lahat ng aming followers and subscribers, laban lang, padayon, padagos po kita. Kasi, perminatin kay ba si Lord. God bless po, and good morning.